Okay? Now remember that, di ba meron tayong tinatawag na indirect double taxation. Now because income tax, ang tax base niya ay taxable income or yung tinatawag na net taxable income, while ang business tax naman, ang tax base niya class ay gross income, ay gross sales rather. Okay. So, ibig sabihin, kahit na nalulugi yung business, okay, kahit net loss yun, magbabayad pa rin siya ng business tax. Okay. Now, ano ba ibig sabihin ng in the course of trade or business? Okay. Now, in business tax, pag sinabing in the course of trade or business, okay, regular conduct of a commercial or economic activity. Ibig sabihin, regular mong ginagawa. Okay, yung ano mo na yun, yung transaction. Okay? But of course, siyempre may mga exception to the rule when it comes to paying business tax. Okay? Now, kasama na rin dito sa definition ng in the course of trade or business, yung mga incidental transactions or transaction incidental, okay, doon sa company. Okay, mamaya i-define natin kung ano yung example anong incidental transaction. Okay. Now, pag sinabi namang isolated transaction, yun naman yung mga sabi nga, hindi siya considered not in the course of trade or business at hindi yan subject sa business tax. Okay. But of course, again, there is an exception to the rule. Okay. Now, for tax purposes, pag sinabing person, okay, it means pwedeng individual, pwedeng corporation, partnership, estates, trust. Diba? Pag sinabi namang regular, okay, yun nga, hindi siya it's more than one isolated transaction. It's a repetitive, continuous action. Okay? Now, again, nabanggit ko na may mga transaction na isolated but still required to pay business tax. Okay, ano yon? So, ito yung example, yung katulad ng pag-i-import, okay, ng goods for personal use. So, ibig sabihin, kahit individual ka, okay, at nag-import ka ng isang luxury car, for example, for personal use, you are required to pay VAT, okay? Another one, yung mga tinatawag na overseas communication, okay? Tumawag sa abroad, for example, okay, dito nag-originate, okay, yun naman ay subject sa percentage tax. Okay, nanalo ka sa karera ng kabayo, okay, kahit one time lang nangyari yon o one time kang tumaya, okay, at nanalo ka, then you are required to pay this percentage tax. Kaya naman ay nagbenta ka sa shares of stock ng isang domestic corporation. Of course, dapat yan ay nasa traded sa local stock exchange. Okay? Then, subject din yan sa percentage tax. Okay. Now, ano naman yung sinasabi kanina na transactions incidental? Okay, ibig sabihin, kung ang isang company class, okay, ay VAT registered, okay, at ang main business niya ay, for example, si Jollibee, di ba? Food service industry. Okay, tapos may mga, syempre may mga delivery equipment, for example, di ba? Consider recorded as property, plant, and equipment. Now, nung naluma na, binenta na niya.
kasi kailangan na niyang palitan. Okay? Now, yung pagbenta niya class noon, ng kanyang lumang delivery equipment is subject to VAT. Okay? Vatable yon. So, yun yung example ng tinatawag na transaction incidental. But if the company is VAT exempt, then walang VAT yun kasi VAT exempt siya. Okay? Okay, so this one is already been discussed. So let's now move to the three major business taxes. Okay, so una, we have excise taxes. Okay, then we have value added tax, and then other percentage taxes. Okay, unahin natin yung excise taxes. Ano ba yung excise taxes? Now, in income tax, di ba, classify natin yung mga taxes into different classification, different No, nabanggit na yung excise tax doon. Now, dito, may iba pang definition yung excise tax. Okay? So, yung excise tax na binabanggit naman dito is yung mga pinapataw sa kanino? Sa mga goods manufactured or produced in the Philippines. Okay, remember, this is for domestic sale or consumption. Binibenta dito sa Pilipinas. And mga ini-import natin. Imported. Meaning, from other country, papasok sa Pilipinas. Okay. So, magbabayad dyan ng excise tax. And remember, may additional tax, which is VAT. So, katulad kanina nabanggit, diba, doon sa tanong, pag nagbayad ka ng excise, diba, dapat daw ba hindi ka nagbabayad ng VAT? Diba, the answer is false because ibig sabihin, the excise tax ay additional tax bukod sa VAT. Okay. Now, two classification of excise taxes. Nabanggit na rin to before, doon sa income tax. Diba, we have specific and we have ad valorem. Pag sinabing specific, ang tax base nga nan ay pwedeng the quantity or the volume, the weight or the volume. Okay. Pwedeng per litro, di ba? Pwedeng per piece, per pack, per kilogram, ganon. Kaya tinawag na specific. Okay? So example niyan, class, ay yung sa cigarettes. Di ba? Pagka nag-produce ka ng cigarette na 20 per packs, 20 pieces yung laman per pack, it is subject to excise tax. Okay? So ngayon, mahal na, 66.15. Kaya ang mahal ng sigarilyo, di ba? At i-increase pa yan every year ng 5%. Another classification is yung ad valorem. So the ad valorem naman, class, ay ang tax base niya ay the selling price. Okay. Or sabi nga dito, other specified value of the goods or the service performed. So example ng excise tax ay sa mga non-essential goods katulad ng mga alahas. Okay? O pabango. Ang nun is 20% based saan? Sa wholesale price niya or value of importation. O kaya naman kotse o i-import ka ng kotse, class.
Yung table niya class is progressive, yung excise tax sa mga kotse, progressive siya. So for example, yung value ng kotse ay the range between 600,000 to 1 million. Ang excise tax ng class ay 10%. Example lang yan. Kasi pagka nakarating tayo sa excise tax, then makikita nyo yung table. Okay? So yun yung difference nung specific and ad valorem. Again, to emphasize, excise tax are imposed on the goods manufactured or produced in the Philippines, okay? And goods imported. At may dinagdag yung train law sa mga non-essential services. Ano yung mga non-essential services? Yung katulad na specifically yung invasive cosmetic procedure. Okay, mga nagpapaganda, nagpapa-opera, for example, a facelift, like that. So, pinatawag siya na non-essential services. Kasi ibig sabihin, may pera ka, kaya ka magpapaganon. Okay? Now, hindi lahat ng goods na minamanufactured at ini-import class ay excisable. Okay. Now, doon naman sa services, may mga list din ng mga tinatawag na invasive cosmetic procedure na excisable. Okay? Now, ito yung mga articles na subject sa excise tax. Okay? Pag wala dito class sa list, then hindi siya subject to excise tax. Una, alcohol. Okay? Products like wine, distilled spirit. Then mga tobacco products katulad ng cigar and cigarettes. Kasama na rin dito yung mga vape, Mga petroleum products and mineral products, mga automobiles, okay? Mga kotse. Then we have mga non-essential goods like I mentioned earlier, yung jewelry and perfumes. Okay? Then ito dinagdag lang din ito, sugar sweetened beverages. Okay, mga soft drinks. Okay? Mga the powder juice drinks. Yan. Then we have mga non-essential services. Okay, pag pinuntahan na natin yung excise tax, then ililist naman lahat yan. Now, to emphasize, again, you need 2 questions to ask para malaman mo kung magbabayad ka ng excise tax. So again, tatanungin mo kung yung taxpayer ay manufacturer ba siya, importer, okay, or performing invasive cosmetic procedure. Kung hindi, okay, then hindi na siya magbabayad ng excise tax. Pero kung siya ay ang sagot dito ay yes, then second question mo is, yung minamanufacture ba niya ay pasok or yung ni-import o yung kanyang non-essential services ay pasok doon sa mga list. Okay, dito na sa taas. Yung mga excisable article. Okay, so let us answer illustration number 1. Okay. Okay, Miss Francine. Illustration number 1. Illustration number 1. Mr. Ante is a manufacturer of cigarettes. Is Mr. Ante subject to excise tax? Yes po. Yes. Kasi manufacturer siya at yung cigarette ay nasa list. Okay. Okay, number 2, Althea.
Okay, so importer, and then wine nasa list. Yes. Number 3, Luisa. Illustration number 3, Mr. Cruz is a dealer buying and selling of automobiles. Is Mr. Cruz subject to excise tax? No po. Okay, correct. Because dealer ay ano lang yun, middleman. Hindi yon importer, hindi yon manufacturer. Okay. Next, number 4, Girly. Mr. De Guzman is a manufacturer of shoes. Is Mr. De Guzman subject to excise tax? No po. Okay, correct. So, even though manufacturer siya, pero wala sa list yung kanyang minamanufacture, then hindi siya subject to excise tax. And number 5, Jim. Mr. Evangelista is an importer of signature clothes. Is Mr. Evangelista subject to excise tax? No po. Okay, correct. So again, even though importer siya, pero wala sa list, okay, yung kanyang ini-import, then hindi siya magbabayad ng excise tax. Okay. So ganun lang po. Dali lang malaman kung magbabayad ng excise tax. Okay. So let us now move to VAT or value-added tax. So it is imposed on the sale of goods or properties, sale of services, and importation of goods. Okay, ang rule natin, basta yung annual gross sales mo class, okay, do not exceed 3 million. Okay, ay hindi ka magbabayad ng VAT, pero magbabayad ka ng 3% percentage tax. At kung lumagpas naman ng 3 million yung iyong annual gross sales, then you are subject to value-added tax. Now, pagka yung transaction mo class ay nagbabayad na ng isa, either percentage or VAT, hindi na magbabayad ng isa. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabay. Okay? So, isa lang. Pag nagbabayad, pag subject na siya sa percentage, hindi na siya magbabayad ng VAT. Pero kung nagbabayad na siya ng VAT, hindi naman siya magbabayad ng percentage. Ang pinag-uusapan class is yung transaction, hindi yung taxpayer. Kasi or the business. Kasi may mga business na pwede siyang mix. Okay? Sabihin, pwede siyang masubject sa both VAT and percentage. Okay? Now, we will discuss it further, yung VAT, okay, sa next module. Next po, other percentage taxes. Okay, now, pag sinabing other percentage taxes class, ang binabanggit dito ay ito, from number 2 to 10. Okay? Kasi nga yung number 1, yun yung option no? Pag hindi ka nagbabayad ng VAT, then magbabayad ka ng percentage tax. Tapos, may iba pa. Ang tinatawag nga na other percentage taxes. Ibig sabihin nun class, pwedeng iba yung rate, hindi 3%. Okay, pwede. Okay. Hindi naman laging 3% kasi yung rate ng percentage tax. At bukod doon, sila kasi, itong mga ito, ay minsan talagang fixed na sila na percentage. Hindi sila hindi sila pwedeng hindi lahat pero pagka naka-percentage ka na dito sa other percentage tax na to ay hindi sila subject to VAT talaga. Again, hindi lahat. Merong mga optional. Okay.
So ano yon? Katulad nung common carriers tax, domestic and international. Ito yung mga sa land, sa water, at saka sa air. Katulad ng mga pampasaheros na jeep, bus, taxi, di ba? Ganon sa land. Tapos sa water, mga barko o yung ferry. Okay? And then yung mga eroplano. Okay. Then we have franchise tax. Hindi ito yung sa Jollibee. Okay. Ito yung sa water, mga water utilities and gas and oil. Gas. Okay, utility. Okay, then we have overseas communications tax. Nabanggit nga yung pag tumatawag sa abroad. Sa mga bangko, class, at parang mga bangko. Okay. At yung mga similar sa bangko. Yan. Yan yung mga bangko, class, at mga parang bangko, ano yan, naka-percentage tax sila talaga. So, hindi sila pwedeng lumipat ng VAT. Okay. Yan, tax on life insurance. Okay. Mga amusement tax, ito class, yung sa, may list ito, no? Yung mga amusement tax na to. Then mga winnings, ang binabanggit dito na winnings class yung sa karera lang ng kabayo. Okay. And then number 10, yung binanggit na rin kanina, no? Stock transaction tax, yung traded sa local stock exchange. Okay? So yan po yung list ng other percentage taxes. Now, looking at table number 1, okay, tignan natin kung paano ang pagbabayad ng business taxes. So in case number 1, tinatanong, pwede bang excise tax lang daw ba yung bayaran? Ibig sabihin, pwedeng pag nagbabayad ka ng excise tax, wala ka nang babayarang iba. The answer is no. Kasi si excise tax, lagi siyang may ka-partner. Hindi siya pwedeng mag-isa. Okay, malulungkot siya. Okay, pwede bang excise tax with VAT? The answer is yes. Kailangan may ka-partner si excise. Okay, pwedeng si VAT, pwedeng si percentage. Okay? Now, case number 4, pwede bang excise tax with any other percentage tax? Yung binanggit kanina, yung number 2 to 10. The answer is no. Kailangan yung number 1 lang ang kapartner ni excise tax. Okay? Number 5, pwede bang VAT lamang ang bayaran? Yes, okay lang yon. Diba? And then, pwede bang percentage tax lamang? Yes. Kasi remember sa excise tax, pili lang naman yung mga articles na nasa subject sa kanya. Okay? Again, case number 7, pwede bang ang pagka-partnerin si VAT at saka si percentage? Hindi. Okay, bawal. Okay? So looking at table number 2 naman, tignan natin kung paano naman natin pagko-combine yung mga business taxes. Okay, so for case A, yung manufacturer siya, tapos annual gross sales niya hindi lumagpas ng 3 million. Tapos tanong mo muna, excisable ba yung kanyang article o yung product or services? Kung excisable, then magbabayad siya ng excise plus percentage. Okay? Pero kung non-excisable, then percentage tax lamang po ang babayaran. Nasusundan po ba, class? Okay. Now, letter B, manufacturer siya, tapos annual gross sales niya nag-exceed na ng 3 million.
Again, tanong mo, excisable ba yung kanyang goods or services? Kung excisable, then bayad siya ng excise at VAT. Kung non-excisable, VAT lamang. Okay, letter C, dealer. Annual gross sales, hindi lumagpas ng 3 million. Okay, whether yan class ay, yung article niya ay excisable or non-excisable, hindi siya magbabayad ng excise tax. Okay, percentage tax lamang ang babayaran niya. Okay? Okay, next po. On letter D, dealer po siya, tapos annual gross sales niya ay lumagpas na ng 3 million. Again, whether excisable or non-excisable yung kanyang goods or services, then VAT lamang po yung babayaran. And then last, importer. Okay, hindi na po kailangan ng ano dito, no, ng threshold. Okay? Kahit magkano po ang i-import niya, kung excisable po yung kanyang in-import, then bayad siya ng excise and VAT. Pero kung non-excisable, VAT lamang. Okay? So para mas maintindihan, let us answer illustration number 6. Okay, Mr. Carlo. Mr. Fajardo is a manufacturer of wines whose annual gross sales do not exceed 3 million. Is he subject to excise tax? Yes po. Is he subject to value-added tax or percentage tax? Percentage tax po. Okay, correct. Number 7, Jancel. Jancel. Hello? Jancel? Where are you? Okay, let's skip Jancel first. For now. Okay, Jeneline. Mr. Gapos is a manufacturer of clothes whose annual gross sales do not exceed 3 million. Is he subject to excise tax? No po. Okay. Is he subject to value-added or percentage tax? Percentage tax. Okay, correct. Number 8, Andrea. Mr. Herrera is a manufacturer of cigarettes whose annual gross sales exceed 3 million. Is he subject to excise tax? Yes po. Is he subject to value-added tax or percentage tax as a value-added tax? Okay, correct. Number 9, Ricky. Mr. Ignacio is a manufacturer of shoes whose gross sales in a year exceed 3 million. Is he subject to excise tax? Is he subject to value-added tax? Sa excise tax po, hindi po. Dahil po, shoes po siya, hindi po siya excisable. Sa value-added tax or percentage tax po, value-added tax po. Okay, correct. Okay, number 10, Rose. Mr. Joaquin is an importer of cigarettes. Is he subject to estate tax? Yes po. Is he subject to value-added tax or percentage tax? But But, okay, correct. And last, 11, si Marjorie. Number 11 po, Mr. Kenyo is an importer of signature cloth. Is he subject to excise tax? No po.
Is he subject to value-added tax or percentage tax? Value-added tax po. Okay, correct. So, di ba madali lang? So, alam nyo na kung paano malaman kung kailan magbabayad ng excise, okay, VAT, and percentage. Okay? So, let's now continue with, do you have any question? By the way, before we proceed. Meron po ba? Wala po. Okay, then let us proceed to letter G, registration of business taxpayers. Now, sabi nga dito, no, all person engaged in business or practice of profession, yung mga tinatawag na self-employed, okay, and professional, basta hindi employee-employer relationship, okay, kasama na yung mga digital goods and services, okay, then you are required to register your business. Okay? Kanino? Kay BIR, di ba? Para ma-issuean ka ng tinatawag na COR, yung BIR Certificate of Registration. Okay? Now, makikita nyo yan, class, ipinopost, dinidikit sa mga pader. Yung madaling makita, no? Pagpasok nyo sa isang business, okay, na makikita nyo yan, yung Certificate of Registration noong isang business. Minsan naman, lang, kahit photocopy lang, kasi nga, pero iba yung original nakapost. Okay, so nakita nyo ba yan, class, pag kayo pumupunta sa isang mga establishment? Yan, may makikita kayo naka-display. Okay, required kasi siyang i-display. Okay, another, kailangan pagka nagpa-register ka, class, kay BIR, kasama na rin dyan ay magpapagawa ka ng mga resibo. Okay? Ngayon, invoice, yung kung tawagin. Of course, marami iba-ibang mga klase ng resibo, no? So, you need to fill out, yung tinatawag na authority to print. Okay? Kay BIR. Para ma-monitor nila yung mga resibo mo na ginagamit. Kasi dapat may may tanda ni BIR, may tatak ni BIR. Okay? Pag naubos, ganun ulit. Punta ulit kay BIR, request ka ng panibagong set of resibo. Okay? Kung naman computer yan, computer aided, meaning ganun din, kailangan mo yung machine mo i-register also. Okay? Now, for bookkeeping requirements naman, kasama na rin pag nagpa-register ka ng business class, ay magpapa-register ka ng books of accounts, yung mga accounting books, mga journal, general journal, ledgers, mga ganon. Okay? Ano pa ba? May mga iba pa yan may mga required list sila. Okay, pagka depende kung ano yung business mo, no? Now, pwede namang manual or yung tinatawag natin na computerized accounting system. Okay, basta kailangan ipaparegister din yan. Okay. Now, ngayon, pwede ka na sa sa pag ipaparegister. Kahit manual, pwede nang dati kasi dinadala sa BIR para tatakan nila. Ngayon, para pirmahan rather. Tatakan pirmahan. Ngayon, pwede na online i-register. Okay, kasi inaano nila yung number of yung books. Kung nakakailang ka na series, yung meaning yung sets. Okay, monitor nila yan. Okay. And then also, pag na-register ka na, bibigyan ka ng tinatawag na notice to issue invoice. Yung dati nakasang tawag dyan, yun? Receipt ba yun? Issue receipt.
Okay, dati ganon. So again, i-display din yan, class. Okay, mapansin ninyo. Ibig sabihin, dapat mag-issue ng resibo yung company. Okay? Parang nire-remind na humingi tayo ng resibo doon sa binibilan natin. Okay? And also, kailangan mong attend ng briefing o yung konting short seminar. Okay? Kasi i-brief ka ni BIR kung ano yung mga babayaran mong tax, kung kailan, kung paano, yung mga ganon. Okay, bago i-release yung iyong certificate of registration. Okay, sa mga bago lang na registered na business. Okay? Now, for registration of business naman, yung pangalan, di ba? Ito kasi minsan hinahanap din requirement ni BIR, okay, yung mga iba't ibang klase ng mga kunwari, kung ikaw ay corporation, partnership, hihingan ka ng mga barangay clearance, for example, mayor's permit, ganyan. Tapos DTI, kasi para sa pangalan, kung sa corporation and partnership, yung registration mo sa Securities and Exchange Commission. Okay, mga ganon. So, nahanap yung requirement niya. May bibigyan ka naman ng list ni BIR, okay, kung ano yung mga requirement para makapag-register ka ng business sa BIR. Okay. So, ibig sabihin, marami talaga, no? Hindi lang kay BIR, you need also to register your business either kay DTI, kay SEC, tapos babayad ka nga ng mayor's permit or business permit sa munisipyo. Okay? Okay, so yung certificate of registration, kailangan yon, class. Pwede may head office yon, may branch. Okay. Kailangan meron silang sarili-sarili kasi may lalagay doon, class, kung pang ilang branch na yon. Okay. Kasi pagka 000 yung dulo, ibig sabihin ng head office. Tapos pag sa dulo nakalagay 001, ibig sabihin nun, doon sa TIN, pagka na-issuean ka na ng certificate of registration, ando doon po yung inyong TIN. Okay, yung tax identification number, the name of the business, the address, ano yung mga binabayaran na tax. Okay. And then, kung kailan binabayaran, tapos lalagay nga doon kung ilan yung ilang branch na, kaya mapansin niyo sa dulo nung TIN, mayroong nakalagay na 001, 002, kaya para malaman kung ilang branches na yun. Okay? Siyempre, magbabayad ng doc stamp. Okay? It's 30 pesos. Now, paano kung mag-stop ka na sa business? Okay? So, kailangan mo rin i-cancel yung registration mo, class. Okay? Huwag mong papabayaan na basta ka na lang magsasara ng business. Okay? Nang hindi mo yan kina-cancel o pupunta kay BIR para i-cancel. Kasi, class, ang mangyayari noon, isipin ni BIR, you're still operating or you're still in operation. So, ibig sabihin niya, hindi ka lang nagbabayad ng tax. Okay, so may mga ganun kasi mga cases na sarado na pala yung business, nalugi na, pero hindi sila nag-file ng cancellation or closure of business. So dapat ayusin din yun, kung hindi ka, magkakaproblema ka later on. Okay. Now, for
Kung punta ka nga pala doon sa BIR para magpa-register, syempre, tatanungin ka niyan, kung ano yung klase ng business mo. Tapos, tatanungin kung ano yung i-register mo. Kung ikaw ba ay 3% percentage or other percentage tax, tapos, or VAT. Diba? Kasi tatanungin kung ano yung klase ng business mo, ano yung gano'ng kinikita mo. Syempre, kung bago ka pa lang o maliit ka pa lang na business. Okay, so tatanungin ka. Pero kung alam na nila na malalaking type ng business yan, nakikita ng more than 3 million sa isang taon, matik yan na bat ka na. Okay? Kasi kailangan nilang ilagay doon sa COR kung anong type ng tax ang mga babayaran. Natural, may income tax doon, di mawawala. Pagkatapos, either percentage or VAT. Tapos may mga withholding tax ka kung ikaw, depende sa business, kung kailangan mong mag-withhold ng tax. Okay? So nakalist yon. Teka, hanap nga ako hindi ko alam kung may example ako dito ng COR. Later on na lang siguro. Okay? Pero baka nakakita na ba kayo ng COR? BIR, COR? Class? Nakakita na? Ay, iba nakakita na. So, iba hindi pa. Okay. So next po is, paano kung tawag dito? Kung lumalagpas na ng 3 million yung kinikita mo, tapos hindi ka nag-register as a VAT taxpayer, meaning non-VAT yung pinaregister mo. Okay? So ang mangyayari sa iyo, class, magbabayad ka ng output tax, okay? Kasi yung VAT kasi, VAT payable, kailangan mo ng output tax, yung sa sale mo, ibabawas mo yung input tax from your purchases. Pag pinag-subtract mo yun, class, VAT payable ang lalabas. Now, ang mangyayari, kung hindi ka nagpa-register as a VAT taxpayer, okay, pero VATable ka dapat, ang babayaran mo ay output. Wala kang pwedeng ibawas na input. So, ibig sabihin, malaki ang babayaran mo. Kasi kunwari, ang output mo is 10. Ang input mo is, sabihin natin na 7. So, 10 minus 7, ang babayaran mo lang na VAT payable is 3. Okay? Pero kung hindi ka nga nagpa-register as a VAT taxpayer, ang babayaran mo, class, ay 10 pesos. Kasi nga hindi mo pwedeng ibawas. Wala kang pwedeng ibawas na input, yung 7 pesos. Okay? So, mangyayari, shoulder mo yung 7 pesos. Okay? So, yun po ang mangyayari sa'yo. Bukod doon, pwede ka pang singilin for surcharge, interest, and compromise penalty, okay, for failure to register as a VAT taxpayer. Okay? At kung medyo grabe na yung ginawa mo, class, pwede ka pang temporarily close your business. Okay? Pagka major violation na, yung tinatawag na Oplan Candado Program. Okay? Siyempre may court intervention. Okay? I think, di ko alam pero ito yung balita dun sa, alam niyo yung DB Mart. Are you familiar with DB Mart? Nadinig niyo na yan? Maraming branches yan, yung DB Mart. Meron dito sa Bangat, sa Baliwag. Okay? Pero ngayon, puro sila hindi naman nagsarado yata yung mismong DB Mart. Ang ginawa, pinarentahan yung place nila. Kasi ang balita nga is
ganon. Hindi sila nagbabayad ng tamang tax. Feeling ko sa VAT. Kasi nga, may case dyan na minsan bumili ako, manual yung resibo nila, nagmamano-mano sila ng resibo. Dati kasi may POS sila eh, yung machine, di ba? Tapos biglang nagmamano-mano, di ko alam kung bakit. Parang gano'n yung dahilan. So para siguro, baka dinadaya yung VAT, ano? Kaya gano'n. So nahuli ni BIR. Kaya na temporarily na-close yon. Tapos hanggang sa yun nga, nagpalit na ng pangalan, pinalitan yung pangalan. I don't know kung ibinenta o yun nga, nag-close, pinarentahan. Ang iba pinarentahan sa Pure Gold. Ganon. Kasi ngayon class, mahigpit na rin ang BIR. Hindi yung, kunwari, nahuli ka for tax evasion. Ang ginagawa ng iba, nagko-close, nagpa-file ng cessation of business, kino-close yung business. Tapos nag-open ulit sila, same pinapalitan lang yung pangalan, parang ganon. Parang nag-open ulit, pero sila-sila din. Okay, o pinapangalan sa iba, pero sila-sila din yon. Parang ganon, para maiwasan yung pagbabayad ng tax. Kaya lang nagkikipit na rin si BIR na, syempre, na ano na rin niya yun, na tunugan na rin. Ganon yung ginagawa ng iba. Kaya ang ginawa, yung DB Mart yata, pinarentahan na lang. Okay, yung place. Hindi ako sure kung correct yung information. Okay? Yung sa Baliwag, hindi ko alam kung sarado na. Pero nakita ko nag-change name sila. Now, meron din tayong tinatawag class na optional registration. Okay? Optional registration class para ito sa kunwari, hindi naman lumalagpas ng 3 million yung kinikita mo. For example, small business ka lang. Titinda ka lang ng siomai. Okay? Pwede ka bang magpa-register as a VAT taxpayer? Yes, pwede naman. Wala namang pipigil sa'yo kahit na hindi lumalagpas ang 3 million yung kinikita mo. Pwede kang magpa-register as a VATable taxpayer, no? Kaya lang, class, ang catch nun ay 3 taon mo siyang hindi pwedeng i-cancel. Okay? Meaning, kailangan mong gamitin yon for 3 years. After 3 years, saka mo palang pwedeng i-cancela. O ayaw mo na. Okay? Diba? Kasi remember, pagka VATable ka, you cannot adopt yung 8% sa income tax, di ba? Yung flat rate na 8%. Kasi automatic magbabayad ka ng income and then VAT. Pero kasi kung percentage tax ka, pwedeng isang tax na lang yung bayaran mo. Kung natatandaan nyo, di ba, sa income tax. Pwede kang magbayad na ng isa lang na tax, which is 8% flat rate. Optional yon, di ba? Yun. Now, paano kung naman, VATable ka na, yung hindi yung normal registration. Tapos gusto mo nang i-cancel yung VAT registration. Pwede rin naman. Basta, kailangan lang ay mapatunayan mo kay commissioner ng BIR na yung kinikita mo for yung 12 months ay hindi lumalagpas ng 3 million. Okay? And pwede rin naman kasi na hindi ba remember, tataas yan yung 3 million na yan. Yung threshold na yung class ay nasa provision ng ating NIRC na itataas. Kasi syempre, tumataas yung bilihin di ba? So, tataas yung threshold na yan. Okay, so kunwari, tinaasan na yung threshold, tapos naiwan na yung yung iyong gross sales, di ba? Hindi naman lumalagpas na doon sa bagong threshold. So yun, pwede mo na i-cancel yung VAT registration mo. Okay? Kaya lang, sabi dito,
once na na-approve yung cancellation mo, ang ano nun, ang effectivity nun, first following month, okay, from the date of cancellation. Okay. So bilang ka ng isang buwan, yung first month, first day nun, yun yung effectivity. Okay? Now, the transfer, yung ita-transfer mo naman yung registration mo from one business place to another. Okay, kasi dati nga kasi klase member, before is of paying taxes, kailangan mo pagka lilipat ka ng lugar, pwede mo na hindi mo man kailangan i-cancel yung registration mo. Ita-transfer mo lang. Okay, kasi from Manila, lumipat ka ng Bulacan, okay, sabihin, i-inform mo lang si BIR na nag-transfer ka. Kasi nga, yung RDO na sumasakop sa'yo. Pero ngayon kasi, because of ease of paying taxes, I don't know kung required pa rin ito, no? Kailangan mo pa rin siyang i-transfer. Okay? So, pero anyway, kung gusto mo naman na magkaroon ng mga update or correction or cancellation, tulad nung magka-cancel ka ng from but dilipat mo from percentage, okay, so ang kailangan mo lang na fill out na form class ay 1905. Okay, so yan po. Next po is registration of invoices and receipts. Actually, nabanggit ko rin kanina, no, na kailangan mong ipa-register yan kay BIR. At kasi nga kailangan i-approve nila kasi yung ano mo, no, yung mga invoices mo, kung merong VAT na nakalagay, VATable or non-VAT ka, tapos or meron kang VAT exempt sale na dapat nakasulat dun sa invoice. Okay? Kasi kung mapansin niyo dito sa baba, yung invoicing requirement, 'di ba? Kailangan kasi dun sa invoice nyo nakalagay yung OR kasi class, official receipt, pinalitan na yon ano, nung lumabas yung, nung na-approvean yung Ease of Paying Taxes Act. Okay. Yung official receipt na term ay pinalitan na, puro invoice na lahat ang yung gagamitin na term. Okay, so ganito yung maging itsura. Name of the company, dapat nakasulat. Okay. Tapos, minsan nakasulat din yung yung kung sino yung operator. Okay, then address, and then yung TIN. Tapos nakasulat sa dulo kung VATable, or pag walang nakasulat, minsan ibig sabihin non-VAT. O kaya naman nakalagay non-VAT. Okay. So ganun po yung forma. Tapos kailangan may breakdown po pagka nag-i-issue ka ng resibo. Okay? Kasi kahit mano-mano yan, kailangan i-breakdown mo class. Kasi nga remember na yung mga natin, yung amount, okay, yung ano tawag dito, SRP natin, suggested selling price, that is VAT inclusive. So kailangan i-breakdown mo yon. Okay? Meaning, magkano yung VATable sale, meaning yung sales na subject to VAT. Tapos kung meron kang VAT exempt, ito yung mix na to class. Okay, tapos ay zero rated. Tapos yung total na sale mo, pagka pinag-add mo yung tatlo na yan, tapos kung magkano yung VAT. Okay, which is, i-multiply mo lang dito. Dito pala, sorry. Dito sa VATable sale, yung 134.51. Di ba, remember 12% ang ating VAT. So 134.51 times 12%. Di ba, 16.14. So yun yung VAT. Kasi nga yung VAT exempt, walang VAT yun. Okay. Tapos yung total amount. So ito yung total na binayaran. So dapat ganun po kung paano kayo magre-resibo. Whether yan ay computerized or tawag dito, manual.
Okay, do you have question, class? May tanong po ba? Okay, so let's continue. So paano naman kung, sabi nga dito, erroneous use of VAT invoice? Non-VAT ka, class. Okay, pero ang in-issue mo na invoice ay may nakalagay na VAT. Pero yung totoong registration mo is non-VAT. Pero yung ginamit mo na invoice, nakalagay VAT. So ano mangyayari sa'yo? Ang mangyayari sa'yo, class, ay una, magbabayad ka ng percentage tax. Okay? Kasi di ba non-VAT ka? Babayaran mo yon. Pangalawa, magbabayad ka pa rin ng VAT na walang input. Okay? Na pwedeng ibawas. At magbabayad ka pa ng 50% surcharge. Okay? So yun po ang mangyayari sa'yo. Eh, what about yung bumili? Yung bumili, class, naman, for example, VAT registered ka, tapos nag-issue ka naman ng resibo, VAT exempt, VAT exempt yung product mo, tapos nilagyan mo ng VAT. Hindi mo pa sinilagay na VAT exempt yung sale. Ibig sabihin nun, ikaw magbabayad ka ng VAT, yung seller, kahit VAT exempt yun. Okay? Kasi nga, hindi mo nilagay sa resibo na VAT exempt yun. So magbabayad ka ng VAT for that. Pero yung purchaser, yung bumili, pwede niyang i-claim yon input. Pwede niyang i-claim as input tax. Kasi nga, hindi naman niya kasalanan na nagkamali ka. Okay? Kasi binayaran niya eh. Okay? So, mapapenalize yung yung seller. Okay? Dahil mali yung ginawa niya. Okay? So, yun po. Next, keeping and maintaining registration of books of accounts. Okay po. Now, nabanggit ko na kanina na pwedeng manual or meron tinatawag tayong loose leaf, okay, na book of accounts at saka computerized. Okay? Yung manual po, class, yun yung yung nabibiling columnar. Okay? Yung loose leaf po kasi, yon, hiwa-hiwalay. Pwede mo siyang pagpatong, patong ka lang ng patong. Okay? And then, sabi nga, bawal, okay, ang paggamit ng 2 sets of books. Okay, ibig sabihin nun, kaya 2 sets of books yung ginagamit mo. Meron kang isang legal, meron kang isa na hindi legal, kaya bawal. Now, ito nabanggit ko na pala to. Registration. So ito po yung ruling natin sa ORUS nung RMC Revenue Memorandum Circular 3 of 2023, yung online registration and update system, ORUS. Okay. So, kailan i-register yung libro? Okay? Yung mga libro po, pagka manual, ay pagka naubos na yung pages. Ibig
sabihin, kailangan mo nang bumili ng bago at i-register ulit. Okay? Yun po yung ano niya, pagka mano-mano. Pagka mga loose lip, annually kailangan siya i-register. Pagka computerized din po, annually kailangan siya i-register. Okay? Now, ini-inspect yung mga libro na yan, class, lalo na pagka, remember, nakatunog itong si BIR, meron kang ginagawa na mga, di ba, for audit. Okay? For fraud, irregularity, di ba? Check ni BIR yung libro. Now, question, gaano katagal gaano katagal, kasi remember, dami-dami na yan, may ipon yan, di ba, yung mga libro na yan. I-dispose mo ba yan? Yung iba, syempre, pagka may taguan ka pa, okay lang. Pero pagka sobrang dami na, pwede mo na ba siyang i-dispose? Yes, pwede naman. Ang ano niya is 5 years. Okay? After 5 years, pwede mo na raw siyang i-dispose. Kasi kailangan mo itago yan sa loob ng 5 taon. Or, yan lang, class, kung sakaling ino-audit ka ni BIR, pwedeng lumagpas sa 5 taon. Kasi kailangan mo i-produce yung mga libro na yon, di ba? Yun. Kung wala naman, then, within 5 years, tago mo. After that, pwede mo nang i-dispose. So, yun lang po. So, that's all. Do you have any question, class? Hello? Question? Wala po. So, assignment na lang po yung activity ay para po next, simulan ko na rin yung VAT. Okay? Kasi medyo mahaba po kasi yung VAT.